Today, we will be walking in the footsteps of a single mother with 8 kids. Come and join me, and let's walk with her and see what her day looks like. This is Lina Sorio. She lives in Kawit, Cavite, Philippines, with her 8 children, 5 boys and 3 girls. She starts her day at about 4:30 in the morning to cook for her children's breakfast before sending them to school. After doing her household chores, she prepares to go about her day. She leaves the house at about 6:30 in the morning. Today, her first stop is to pay their household bills. Lina prefers to walk if it's only less than 3 kilometers to save up at least for jeepney fare. The next stop is to go to the market to buy groceries for an elderly couple that she takes care of. She leaves and goes to another family's house to do their laundry. The family has a washing machine, but she prefers washing them by hand. That way, she says that it's much cleaner than doing it in a washing machine, especially the white ones. Depending on the volume of the laundry, usually she gets paid for about $10 to $15. So, ganito talaga yung maglaba, ate. Kailangan kusutin. Opo, mas maganda magkusot kaysa sa washing. Kasi hindi kasi masyado na sa washing. Ano ba difference nila? Sa washing kasi hindi masyado natatanggal ang dumi. Dito po kasi nakikita mo yung kasi pag nag-washing po ako, doble-doble yung kasi kukusutin ko pa. Titignan ko pa kung may natitira. Kaya mas gusto ko po yung ganito. So pagkatapos sabunin, badlawan po. Nawala. Sige, try mo na. May style pa talaga pag Para po hindi mahulog at kahit po siya hangin. After laundry, she also does manicures and pedicures. So paano pa ba kayo na-reach out? Kasi hindi pa po ako disciple kasi nandito na ako kila ate. Tinawag na po ako nila ate dahil si ate Ping ang bonus noon. Mag-best friend po sila. Nag-extra po ako kay ate Ping noon. Tapos, nung one time, nag-ano si ate Ping sa akin kung pwede daw ako mag-extra dito kila ate. Mag-plancha po. Eh di sabi ko, sige po. Sabi ko kasi need ko rin naman po yun. Tapos nung na yun, yun. Nag-extra na ako kila ate Tess. Kaya dito kila ate siguro nasa 18 na po ako. 18 years na ako dito kila ate. Tapos nung na yun, din pag-extra ko kila ate hanggang sa naulit-ulit. Hanggang po sa siguro mga 1 year na ako ng mga time na yun kila ate Ping. Nakita ko po kasi na maganda yung nila, yung sa mga palaging may napunta kila ate, tapos kila ate Ping, tapos sila ang leader ng mga tense. Kaya po sinasama-sama ako nila ate Ping papunta sa yung pag may mga tense nasama po nila ako, tapos napakasaya. Kaya yon, pero hindi po ako ni ate na mag-aral ka ng mag-study ng Bible. Wala pong binabanggit si ate noon. Tapos yun, namimit ko na sila ate Tess, sila ate Aya, Medina. Hanggang sa po kami. Tapos one time po, naglilinis po ako ng bahay nun kila ate Peng. Kasi all around po kasi ako nun doon naglalaba, plancha, linis ng bahay. Yun po, pagkatapos ko po nun, nauwi na ako. Binibigyan na po ako ng susi nila ate. Tapos pagpauwi na po ako, nilalako lang po yung bali may sarili lang po akong susi. Para pagkatapos ko po, uwi na ako.
Ganon. Tapos, one time po, naglilinis ako. May Bible po kasi na nakaano doon sa ibabaw ng ng ano ba yun, ng TV nila. Wala na po kasi kung magawa nung nanonood ako ng TV. Kasi bago ko umuwi ng bahay, parang ano muna ako, relax muna, parang gano'n. Tapos, kinuha ko po yung Bible na yun. Tapos, pagbasa ko po ng Bible na yun, alam mo yun, parang kakaiba po yung mga ano ko. Basa mo. Alam mo yung experience ko po nung time na yun nung ako magbasa ng Bible. Siguro, time na talaga yun para tawagin ako ni Papa God. Kasi siguro kung hindi ako pwede po ako mag-study ng Bible. Hindi nagulat kayo si Ate Pe. Sabi ko, talaga? Sabi niya ganon. Sige, sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi po ate, alam mo ba ate, hindi kwento ko kay ate ang nangyari nung time na yun. Yung Bible niyo po kasi, English at Tagalog. Siyempre, hindi naman po ako gaano ng English. Di doon ako sa Tagalog na gaano, ini-English, tapos siya Tagalog po. Di yun. Sabi ko, ate, kasi nagbasa po kasi ako ng Bible, sabi ko ang ganon. Nung habang binabasa ko po yung Bible, alam mo, parang gumagaan ang pakiramdam ko, tapos marami akong natututunan doon, tapos nagtataka ako, sabi ko, ganito pala ang bata pa po kasi ako namatay ang tatay namin. Nasa 7 years old pa lang po ako. Tapos ako na naging kasama ng nanay ko. Dalawa pang kapatid ko na natira sa amin. Kasi mga kapatid ko nandito na sa Maynila. Kaya nung time na yun, parang ako naging panganay sa amin. Kaya bata pa po ako, parang natuto na ako tumayo sa Tapos lalo na namatay po ang tatay ko. Kasi nung namatay po ang tatay ko kasi, nanay ko po kasi walang alam sa pamamahay. Alaga lang po kasi sa amin kasi natatandaan ko po kasi, nung bata pa po kasi ako, ang tatay ko bago pumunta ng bukid, may luto na, may tubig na, may mga pagkain na, pagpapakain na lang ng nanay ko sa amin. Tapos tatay ko rin ang naglalabada. Kaya nung matay tatay ko, nanay ko naging lumpo. Parang, wala siyang kasi wala siyang alam eh. Yun na natatandaan ko po. Tapos hanggang sa nagkasakit ang nanay ko, gusto na rin mamatay. Nung mga time na yun. Ayoko po. Depressed na ni nanay. Oo, ayoko po umiyak. Tapos nung time na yon, 2 buwan po ang nanay ko nung hindi ko makain. Talagang siguro panigad yun at saka ng tatay ko na huwag kami iwanan kasi mga bata pa kami. Butot balat na po yun ang nanay ko eh. Tapos lagi ko kinakausap ang nanay ko. Nagpe-pray ako na saan ang tulungan ako ni God na makaahon ang nanay ko. Tumutulong ako kahit ano po ang pagkakakita nung bata pa ako kasi uso noon yung magbabalat ng hipon. Yung pang-sport po, ng bata pa po yun. Magkano lang po ang ng bayad, pero yung para tuwan-tuwa na po ako nun kahit ano mang pagkakitaan, basta mga tulong lang po ako sa nanay ko. Tapos, inaano ko pa nanay ko na maging siya para wag siya mawala sa amin. Yung tulungan niya sa sarili niya. Tapos, ang ginawa ng kapatid ng nanay ko, nilayo kami sa lugar namin. Kaya parang lumaki kami sa ibang lugar. Pero nawala po lahat yung namin nun eh. Yung lupain namin, mga kalabaw namin, kasi ng mga hindi naghirap din po kami. Pero noong time na hindi kami pinabayaan ng tita namin, kapatid na nanay kong bunso. Doon kasi nakapag-asawa yung tita ko, doon kami dinala para malayo kami sa lugar namin. Para bang nanay ko mawala doon sa focus na yung ng tatay namin. Kaya yun, doon kami nagsimula noong time na yon. Pumunta kami sa ibang lugar, tapos doon kami lumaki nung panahon na yun. Parang hindi niya alam kung paano kami bubuhayin, 3. Tapos ang ginawa ng nanay ko, nag-aaral po ako, pagkakagaling po sa nasa grade 2 po ako nung time na yon. Ipinamigay ako ng nanay ko sa ibang tao. Para po, kasi parang hindi ko alam bakit pero hindi ako nag-ano sa nanay ko na magsama ng loob. Kasi alam ko na hindi niya alam ang niya. Pero, tanong ko rin sa sarili ko bakit ginawa ni nanay ko. Kasi, hindi ko alam na ipamimigay ako. Ang alam ko lang nun, lang ng nanay ko na. Parang iwang ka lang. Opo, samaan ko yung yung kumari niya na yun sa ibang lugar. Ihatid ko lang ba, tapos may dala-dala na akong damit na nasa plastic. Tapos yung time na yun, pauwi na ako nung yung pag-abi na. Kasi maglalakad lang po ako eh. Kasi bundok po yun, malayo po yun eh. Bari nilalakad yun siguro mga 3 hours ang lalakarin mula sa lugar na yun, papunta sa amin, pauwi. Hindi nagpapaalam na po ako doon sa kaibigan na nanay ko na uwi na ako. Doon ko nalaman. Nasabi niya, ay hindi, dito ka na. Dito ka na, inano ka na nanay mo, anak ko naman papaaral sa'yo, sabi niya gano'n.
Hindi parang nalungkot ako kasi siyempre hindi ako sanay na ibalay sa nanay ko. Tapos sabi ko, ginagawa ko naman lahat para ano. Kaya natuto ako mula nung bata pa ako sa trabaho na ano. Kaya ganun ako, kaya nasanay ako ngayon sa mga anak ko na gagawin ko lahat para hindi maging ganun ang ano ng mga anak ko sa pinagdaanan ko. Kaya ginagawa ko po lahat ngayon para sa mga anak ko na hindi nila pagdaanan ang dinaanan ko nung mga time na yun. Pero proud po ako kahit ganun ang nanay ko. Hindi ako nagkaroon ng sama ng loob sa nanay ko. Binangon ko ang ano ko, ganito. Tapos hanggang sa nagkaasawa ako. Lahat ng trabaho dito sa Maynila ginawa ko po. Nagtinda ako ng balot sa mga chicharon, ganun. Hanggang sa nagdalaga po ako, ganun. Grade 6 lang po kasi ang natapos ko kasi umalis na po ako doon sa ano ko. Sa, nagpalaki sa akin na ano. Napapag-aralin po dapat ako ng high school. Sabi ng ate ko, yung pangalawa sa panganay, nandito na kasi sa Maynila. Lumuwas na raw ako dito para dito na ako mag-aral. Siyempre, tuwan-tuwa naman po ako. Sabi ko, salamat makakarating ako na Maynila. Sabi ko, baka ako magbago na ang buhay namin. Ngayon, nandito na ako sa Maynila. Di magpapasukan na. Yung pala, kailangan pala, hindi ko naman po dala yung mga ano ko sa school. Yung mga Documents ano, opo, siyempre hindi na ako makauwi. Ang nanay ko walang alam sa mga ganun eh. Kasi hindi, lumaki kasi ako na nanay ko walang ano sa amin sa pag-aaral. Kaya yun ang ayaw ko mangyari sa mga anak ko. So, ilan na yung apo mo? 5 na po apo ko. Anyways, Ate Lina, maraming salamat sa pag-share mo ng buhay mo at isa kang inspirasyon sa mga lalong-lalo na hindi lang sa mundong ito, sa buhay na ito, kundi pati din sa iyong pananampalataya at pananalig sa Diyos. Ay, kaya totoo po yun. Kahit mag-pray ka lang na ano mo lang, isip mo lang, isip at saka heart na pinagsama mo silang dalawa na talagang wala kang pag-aalinlangan manampalataya at magtiwala sa gusto mong ano kay God, bibigay niya sa iyo. Kahit gaano kahirap. Totoo po yun. So, this is a typical day of a single mother in Cavite. See you on our next video as we walk in the footsteps of a Grab driver.